respeto ay hindi lang dapat na ibinibigay sa kapwa natin. Dahil sa lahat ng oras, hindi ito dapat na mawala para sa ating sarili kung gusto nating irespeto rin tayo ng ibang tao. Ikaw, kapuso, hanggang saan ang kaya mong gawin para sa taong mahal mo? Kung hindi natin kayang respetuhin ang ating sarili, mawawalan din ang dahilan ang ibang tao na irespeto tayo. Ang respeto kasi parang pagmamahal na kailanman ay hindi natin dapat na ipinagdadamot sa ating sarili. Ang sulat na babasahin natin ngayong araw ay pinadala ng ating kabarangay na si Aya. Isang babaeng walang ibang ginawa kung hindi ang magmahal lang ng totoo. Kaya naman dumating siya sa punto na halos nakalimutan niyang pahalagahan ang kanyang sarili. Ang palagi lang kasi niyang iniisip ay kung paano magiging masaya ang taong minamahal niya. Hanggang sa dumating ang araw na siya na mismo ang makaramdam na hindi na tama ang pagmamahal na ibinibigay niya sa kanyang karelasyon. At kung kailan handa na siyang piliin ang sarili niya, saka naman siya mahihirapan dahil ayaw na siyang pakawalan ng karelasyon niya. Gusto mo na bang makilala si Aya at marinig kung paano siya nagsakripisyo para lamang sa taong mahal niya? Handa ka na bang mainis at maiyak sa kwento ng buhay niya? Kagaya ka rin ba niya na todo-todo kung magmahal? Yung tipong wala nang tinitira na pagmamahal at respeto para sa sarili mo? O mas pipiliin mong makalaya sa isang relasyon na ikaw na lang mag-isa ang nag-e-effort? Si Aya kaya, paano niya na-realize na mali na ang paraan niya ng pagmamahal? Nagsisi kaya siya na sarili naman niya ang pinili niya kesa sa taong mahal niya? Malalaman natin ang landas na pinili niya dito sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, kapag nagmahal tayo ng ibang tao ay hindi natin sila dapat na minamahal ng higit pa sa ating sarili. Dahil pwedeng unti-unti nating makalimutan na irespeto ang sarili natin kapag sinimulan na nating paikutin ang ating mundo sa ibang tao. Magandang araw, Papa Dudut, at sa mga kagaya ko na palaging nakikinig sa live stream ng inyong programang Barangay Love Stories. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Aya. 25 years old, taga Negros Occidental at nagnenegosyo ng mga beauty product. Matagal niyo na rin po akong tagapakinig at dahil halos lahat ng kwentong inyong iniere ay talaga namang nakapag-iiwan ng malaking aral sa buhay. At dahil alam ko na may aral din itong kwento ng buhay ko ay naisipan ko na itong ibahagi sa inyo. Nasa first year college ako, Papa Dudut, nang makilala ko si Jed. Magkaiba kami ng kurso pero may ilang subject na magkaklase kami. Madalas siyang tumatabi sa akin kaya naging close din talaga kaming dalawa. Hanggang sa niligawan na niya ako. At sinagot ko rin naman siya bago matapos ang second semester namin sa first year. Siya kasi talaga yung tipo ng lalaki, Papa Dudut, na matangkad, gwapo at active sa mga sport activity. Kaya hindi ko na rin pinatagal noon ang panliligaw niya sa akin. At dahil hindi pa pwede kay mama na mag-boyfriend ako, pinakilala ko lang si Jed noon bilang kaibigan at kaklase ko. Mabait namang boyfriend si Jed, makulit siya at palabiro kaya tumagal din ang halos 2 taon noon ang relasyon namin, Papa Dudut. Grabe, babe! Ang ganda na pagkakasulat mo dito sa reaction paper ko. Hindi naman masyado. Sinimplihan ko na nga lang ang mga salita na ginamit ko dyan eh. Ang ganda kaya! Buti na lang talaga tinulungan mo ko dito. Kasi sobrang tamad ko talaga sa paggawa ng reaction paper eh. Iba kasi ang mga trip mo na gawin, babe.
Saka doon ka mas active sa mga subject na may kinalaman sa sport. Kaya kinakatamaran mo lang talaga yung mga ganitong pagsusulat. Sa bagay, tama ka dyan. Pero babe, thank you talaga ha. Alam mo, kanina ka pa nagpapasalamat sa akin. Reaction paper lang yung ginawa ko kaya hindi mo kailangan na paulit-ulit na mag-thank you. Hindi lang naman ako nagta-thank you para sa reaction paper na yan eh. Eh para saan pa? Para sa pagiging best girlfriend mo sa akin. I love you, babe. I love you too, babe. Sobra. Pakis nga. Babe, sandali lang. Bakit? Baka dumating na yung mga kasama mo dito sa boarding house. Mamayang gabi pa sila uuwi. Babe, sandali lang. Itigil mo na muna yung ginagawa mo sa akin. Babe, sabi ng teka lang eh. Ano bang problema mo? Bakit ka sumisigaw dyan? Hindi naman ako sumisigaw. Eh kasi naman, binubuksan mo na tong butones ng blouse ko. Eh ano naman? Boyfriend mo naman ako at girlfriend kita. Magto 2 years na nga tayo tsaka dati na naman natin ginagawa to, babe. Oo nga, pero hanggang bewang lang yung kamay mo dapat. Sinabi ko na yun sa'yo, di ba? Bakit parang gusto mo nang ipasok sa loob ng blouse ko yung kamay mo kanina? Ang arte mo naman, Aya. Akala ko ba mahal mo ko? Mahal kita, Jed. Alam mo naman yun. Kung mahal mo ko, bakit nag-iinerte ka ngayon? Magdadalawang taon na tayo magkarelasyon pero parang wala ka pa rin tiwala sa akin. Babe, alam mo namang hindi totoo yung sinasabi mo. Mula nung unang araw na maging tayo, malaki na ang tiwala ko sa'yo. Babe, huwag ka nang magtampo. Payakap nga ako sa babe ko. Kung mahal mo talaga ako, ibibigay mo ang gusto ko. Aya, matagal naman na tayo magkarelasyon. Baka naman kahit isang beses lang subukan natin gawin to. Normal naman to eh. Di ba nga sabi nila, pinapatibay daw ng sex ang relasyon ng dalawang taong nagmamahalan. Kaya kapag ginawa natin yun, sigurado ako na mas lalong titibay ang relasyon nating dalawa. Papadudod, sinubukan ko pang tumanggi sa gustong mangyari ni Jed ng araw na yon. Pero tuluyan na rin akong bumigay at sinuko ang aking bataan sa kauna-unahang lalaking tinibok ng puso ko. At pagkatapos naming gawin ni Jed ang bagay na yon, mas naramdaman ko ang pagmamahal niya para sa akin. Siguro kasi nag-iba rin ang higpit ng yakap niya sa akin ng mga oras na yon. At kita ko sa mukha niya na sobrang natuwa siya dahil binigay ko na ang matagal na niyang hinihingi sa akin. Ang aking buong sarili. Ang sabi ni Jed ay isang beses lang naming gagawin yon, Papa Dudut. Isang beses lang kaming magsisiping dahil gusto niya lang daw talagang mas pagtibayin ito ang relasyon naming dalawa. Kaya lang sa tuwing magkasama kami sa boarding house niya at walang ibang tao doon, kung hindi kaming dalawa lang, ay madalas niya akong kinukulit na gawin namin ang bagay na yon. Ayoko na rin sanang ulitin namin yon pero hindi ko siya matanggihan. Lalo na kapag nagtatampo na siya. Kaya ilang beses na rin namin ginawa ang pagsisiping sa boarding house nila o kaya sa mumurahing hotel na pinupuntahan namin. May mga motel kasi siyang alam na tumatanggap ng mga nag-check-in kahit mga estudyante pa lamang o naka-uniform pa. Kaya tuwing once rin namin ay hindi pwedeng kay Jed na walang mangyayari sa aming dalawa, Papa Dudut. Happy second anniversary, babe! Happy anniversary din, babe. Thank you kasi pumayag ka na dito tayo sa motel mag-celebrate ng anniversary natin. Syempre naman, request mo to eh. Sa kabuti na lang din, isa lang ang klase ko ngayon. Kaya mas mahaba ang oras na magkasama tayong dalawa. Babe, sana hindi ka magsawa sa akin ha. Bakit naman ako magsasawa sa'yo? Mahal na mahal kita. Wala lang, natatakot lang ako na mapagaya tayo sa iba na pagkatapos ng ilang beses na may nangyari sa kanila, bigla na lang silang naghihiwalay. Huwag kang mag-alala. Hindi ako kagaya ng mga nababasa mo sa pocketbook o napapanood mo sa teleserye. Na pagkatapos makuha ang gusto niya sa isang babae, bigla na lang mangiiwan sa ere. Ang tagal na kaya nating dalawa. At sigurado na ako
na ikaw na talaga ang babaeng gusto kong pakasalan at makasama sa habang buhay. Talaga, babe? Oo, mahal na mahal kita eh. Ako rin. Sobrang mahal kita, babe. Yan ang gusto ko sa'yo eh. Yung palagi ko naririnig kung gaano mo ako kamahal. Basta babe, magtiwala ka lang sa akin ha. Promise, hindi ako mawawala sa buhay mo. Ang sarap naman pakinggan nun, babe. Pakiramdam ko tuloy. Sobra mo talaga akong mahal. Yun ang totoo babe. At hindi na magbabago yun kahit kailan. Kiss ko nga yung maganda kong babe. Ay, teka. Oh, Munti ko na makalimutan to. babe, ano yung ginagawa mo? Lagay ko lang tong cellphone ko dito malapit sa atin. Pero bakit? Kasi gusto ko makuna ng video tong gagawin natin. Babe, ayoko ng ganyan. I-off mo na yung cellphone mo. Ngayon ko lang naman gagawin to, pagbigyan mo na ako. Pero ayoko nga ng ganyan. Hindi nga ako komportable na mapanood ang sarili ko sa video eh. Tapos ire-record mo pa tong ginagawa natin? Eh di wag mong panoorin to, babe. Ginagawa ko lang naman to kasi second anniversary natin ngayon. Gusto ko lang ng souvenir sa espesyal na araw na to. Pwede naman na ibang video na lang ang kunan mo sa ating dalawa. Huwag na tong ginagawa natin dito sa kama o sa loob ng motel. Baka mamaya kumalat pa yan eh. Bakit naman to kakalat? Wala ka pa rin ba talagang tiwala sa akin hanggang ngayon? Ano bang akala mo, babe? Ipagkakalat ko tong video nating dalawa? Grabe ka naman mag-isip sa akin. Hindi naman sa ganun. Nag-aalala lang ako na kung anong pwedeng mangyari na hindi maganda. Ang dami-dami nating napapanood sa balita tungkol sa kumakalat na malaswang video at ayoko na mangyari sa atin yun. Hindi mangyayari yun sa atin, basta magtiwala ka lang. Para lang naman sa mga mata ko tong video na i-record ko. Gusto ko lang na may maisave ako na kakaiba at magandang alaala nating dalawa. Siyempre, espesyal tong araw na to para sa akin, babe. Kaya pumayag ka na, please. Ngayon lang to sa anniversary natin. Promise. Sige na nga. Basta ilayo mo na lang yung cellphone mo. Kasi naiilang talaga ako na may camera na nakatapat sa ating dalawa ngayon eh. Papadudot, ayoko talagang gawin yon, kaya lang ayoko rin na mag-away pa kami ni Jed sa second anniversary naming dalawa. Kaya naman kahit naiilang talaga ako ay hinayaan ko na lamang na i-record ng cellphone niya na nasa malapit lang sa amin ang ginagawa naming pagsisiping. Kaya lang hindi rin ako kontento doon si Jed. Kinuha niya rin ang cellphone na yon at hawak niya yon habang nire-record ng malapitan ang ginagawa naming kalaswaan noon. Sobrang naiilang at nahihirapan akong kumilos noon. Pero dahil gusto ko siyang pagbigyan ay naging sunod-sunuran na lamang ako sa lahat ng gusto niyang mangyari ng araw na yon. Kahit labag pa yon sa kalooban ko. Ang totoo, Papa Dudut, ay lumaki ako sa medyo konserbatibong pamilya. Wala na akong papa at tanging si mama na lamang ang nag-aalaga sa aming 4 na babaeng magkakapatid. Pangalawa ko sa aming 4 at nagtatrabaho na noon sa abroad ang ate ko. Hindi naman naging mahigpit sa pag-aalaga at pagpapalaki sa aming magkakapatid ang mama ko. Pero hindi siya nagkulang sa pagpapaalala sa amin na maging maingat kami sa aming mga sarili. At sana raw ay huwag naming hayaan na makagawa kami ng pwede naming ikapahamak. Alam ko naman na mali talaga na hinayaan ko si Jed na kuhanan ng video ang ginagawa naming kalaswaan. Pero malaki kasi ang tiwala ko sa kanya. Pinanghawakan ko ang pangako niya na hindi niya yon sisirain. Hindi porke madalas nating kasama ang isang tao ang ibig sabihin ay lubusan na natin silang kakilala. Dahil ang ugali ng tao ay parang panahon na anumang oras ay pwedeng bigla na lang magbago. Yun ang sabi nila, Papa Dudut, na napatunayan kong totoo dahil sa biglang pagbabago ng ugali ng boyfriend kong si Jed. Nasa first semester na kami sa 4th year noon nang maging mainitin ang ulo niya. Madalas na malate lang ako ng konti sa date namin ay sinisigawan na kaagad niya ako o nagwo-walk out siya. May mga oras din na nakapagbibitaw siya ng masamang salita sa akin.
O kaya ay minumura niya lang ako bigla kahit pa sa harapan ng maraming tao kapag nababadtrip siya. Kahit nga rin sa tawag o text ay palagi ako nakakatanggap ng mura sa kanya. Naging madalas din ang pagsiselos niya kahit makita niya lang na may kausap akong lalaking kaklase ko. Ewan ko ba Papa Dudut, alam ko namang may problema sa ugali noon si Jed at sa relasyon naming dalawa pero tiniis ko pa rin ang lahat ng yon. Ayoko kasi siyang mawala sa akin at ayoko na matapos ang relasyon naming dalawa. Halika! Halika dito! Aray ko! Aray! Aray ko, babe! Nasasaktan na ako! Masasaktan ka lalo sa akin kapag hindi ka tumigil sa kakasalita mo dyan. Bitiwan mo nga kasi yung braso ko! Hindi naman ako lalayo sa'yo! O ayan, Aray! Hindi mo naman ako kailangang itulak! alam mo ikaw, ang arte-arte mo. Binitawan lang kita tapos sasabihin mo na tinulak na kita. Ano na naman ba kasing problema mo at parang sa akin mo binubunton niyang init ng ulo mo? Hindi ko binubunton sa iyong init ng ulo ko. Dahil ikaw mismo nagpapakulo ng dugo ko ngayon sa galit. Ano na naman bang ginawa ko sa'yo? Ano, Aya? Maang-maangan ka na naman talaga dyan? Jed naman eh. Sabihin mo na lang kasi sa akin kung ano man yung kinakagalit mo. Para hindi na ako naguguluhan dito. Ang galing mo rin talaga umarte, no? Akala mo ba hindi kita nakita kanina sa kantin? Nakikipagharutan ka kay Albert. Ako? Nakikipagharutan sa kanya? Bakit ko naman gagawin yun? Jed, kaya lang naman kami magkasama ni Albert. Kasi kagrupo namin siya ni Tess sa thesis namin. Ayan! Diyan yung nag-uumpisa, di ba? Yung kunwari gagawa kayo ng thesis. Pero ang totoo, naglalandian na kayong dalawa. Saan mo ba napupulot yung mga sinasabi mo na yan? Bakit? Hindi ba totoo? Siyempre hindi. Bakit ko naman gagawin yun? Boyfriend kita. At malaki ang respeto ko sa relasyon nating dalawa. So kapag hindi mo pala ako boyfriend, plano mo talagang landiin yung Albert na yon? Jed naman, ano ba? Saan ba talaga pupunta tong usapan na to? Tapatin mo nga ako, Aya. Type mo si Albert kaya lagi ka nagpapakyut doon, no? Ano na naman ba yung sinasabi mo? Alam mo, hindi na kita maintindihan. Saka yung takbo ng utak mo kasi... Aray ko, Jed! Bakit mo naman ako sinampal? Kasi isang tanong lang ang binigay ko, pero ang dami mo nang sinabi. Aya! Ano ba nangyayari dito? Wala, Tess. May pinag-uusapan lang kami ni Jed. OMG! Bakit dumudugo yan labi mo? Sinaktan ka na naman ba ng walang yang to? Pwede ba, Tess? Huwag ka nga makialam sa pag-uusap namin ng girlfriend ko. Hindi ako makikialam kung hindi mo siya sinasaktan. Tess, tama na yan. Hindi naman talaga ako sinaktan ni Jed. Talaga? Hindi? Kahit ang pula ng pisngi mo at may sugat pa yan labi mo? At ikaw naman, Jed, kung gagawin mo lang punching bag tong kaibigan ko, mabuti pa umalis ka na lang dito. Alam mo, Tess, napaka-pakialamera mo talaga. Mabuti pa nga na magsama na lang kayo ng kaibigan mo. Diyan na kayo. Jed, sandali! Hindi pa tayo tapos mag-uusap. Ay, ano ba? Sinaktan ka na nga ng lalaking yan tapos gusto mo pang habulin? Tess naman eh! Bakit kasi nakialam ka pa sa pag-uusap naming dalawa? So ngayon, kasalanan ko pa pala na concerned ako sa'yo. Wow ha? Alam mo, Aya, nakakalimutan mo na yatang tao ka at hindi bagay na tagasalo ng galit, inis o pananakit ng gagong boyfriend mo na yan, ha? Kung mahal mo yung boyfriend mo, huwag mo naman sanang kalimutan na mahalin at irespeto yung sarili mo para lang dyan sa lalaki na yan. Papadudot alam ni Tess na hindi yun ang unang pagkakataon na nasaktan ako ng pisikal ni Jed, kaya naman grabe rin talaga ang inis niya sa akin ng araw na yon. Ilang beses na niya kasi akong pinayuhan na hindi na raw healthy ang relasyon namin kaya dapat ay makipaghiwalay na ako dito. Pero ilang buwan ko pang tiniis ang ugali na yun ni Jed. Wala mahal ko talaga siya. At malaking bagay din talaga yung si Jed, ang kauna-unahang lalaking nakasiping ko. Aaminin ko na ang iniisip ko noon kaya ayaw ko makipaghiwalay sa kanya ay wala ng ibang lalaki ang magkakagusto sa akin kasi nga hindi na ako virgin. Na si Jed na ang gusto kong makasama sa habang buhay
Kasi sa kanya ko ibinigay sa kauna-unahang pagkakataon ng sarili ko na gusto kong pilitin na ayusin ang relasyon namin dahil ayokong mawala siya sa buhay ko. Kaya lang papadudot lahat naman tayo ay marunong mapagod sa pagtitiis hanggang sa makaramdam na lang tayo na gusto na nating sumuko. Dahil dumating din po ang point lalo na nang muli akong masaktan ni Jed dahil isang kaklase ko naman ang pinagsilosan niya. Nasampal niya ako kasunod ng malulutong na mura at masasakit na salita. Kaya na mga oras na yon ay hindi na ako nakapagpigil at tinapos ko na ang relasyon naming dalawa. Nakita ko ang biglang pagbabago noon sa mukha niya na parabang nagulat siya at nagsisi sa ginawa niya sa akin. Pero dahil pagod na akong magtiis, hindi ko na siya binigyan pa ng isang pagkakataon na ayusin ang relasyon namin, Papa Dudut. Tess, nasan ka na? Sorry ha, traffic kasi dito sa dinaanan ng jeep na sinasakyan ko pero malapit na ako dyan. Okay, si Albert mukhang malilate din kasi ang sabi niya sa text kanina, hindi raw kaagad siya makakaalis ng bahay nila. Natagalan daw kasi yung ate niya sa pamamalengke kaya hinihintay niya pang makauwi para may makasama ang mga pamangkin niya bago siya umalis. Naku, pasensya ka na, ang tagal mo tuloy naghintay sa amin ni Albert. Ayos lang, sisimulan ko na rin munang i-edit yung mga dapat na ayusin para sa thesis natin. Para pagdating nyo, ipapabasa ko na lang sa inyo. Okay, text kita kapag nakababa na ako ng jeep. Sige, ingat ka. Bye! Babe, Anong ginagawa mo dito, Jed? Saka paano mo nalaman kung nasan ako ngayon? Sinusundan mo ba ako? hindi. May pinuntahan lang ako dyan sa malapit tapos nakita kita dito kaya nilapitan kita. Babe, please. Mag-usap naman tayo kahit saglit lang. Wala akong oras sa'yo, Jed. Malapit na ang deadline ng thesis namin kaya kailangan naming asikasuhin to. Saka pwede ba? Break na tayo kaya tigil-tigilan mo na yung pagtawag sa akin ng babe. Okay, fine. Hindi na kita tatawagin, babe. Pero please naman, wag mo na akong i-block sa Facebook o sa ibang social media account mo. Account ko yon kaya gagawin ko ang lahat ng gusto ko. Aya, hindi mo na ba talaga ako kayang bigyan ng chance? Ilang beses na kitang pinagbigyan noon at sinabi ko na kung anong problema sa'yo at sa relasyon nating dalawa. Pero hindi ka pa rin nagbago at lumala pa yung pagiging siloso mo at pananakit mo sa akin. Pero baka naman pwede mo pa ako pagbigyan kahit isang pagkakataon na lang. Hindi yung parang ang bilis mo akong binitawan kagaya nito. Ilang chance pa ba ang gusto mo, Jed? Hinayaan ko ng ilang beses mo kung saktan noon kasi inakala ko na pwede pa nating maayos ang lahat. Pero nakakapagod ka ng pagbigyan. Kaya sorry kung hindi ko na talaga kayang ibigay ang hinihingi mong pagkakataon para ayusin ang relasyon natin. Hindi. Hindi ako papayag na mawala ka sa akin. Jed naman, huwag mo nang pahirapan ang sarili natin. Mag-move on na lang tayo pareho. Pero hindi ko nga kayang gawin yung sinasabi mo. O sige. Ayaw mo makipagbalikan sa akin? Okay, fine. Pero wag mo akong sisisihin ha. Kapag nakita mo ang sarili mo sa kumakalat na malaswang video. Ha? Anong ibig mong sabihin? Alam mo kung anong tinutukoy ko, Aya. Kaya pag-isipan mo tong mabuti. Makikipagbalikan ka sa akin? O may malaswang skandal mo nakakalat sa school natin? Papadudot, hindi na ako nakasagot sa tanong na yon ni Jed sa akin. Bigla na kasi akong kinabahan. Kaya wala na rin akong makapa na salita noon. Hanggang sa dumating na si Tess na dahilan para bigla nang umalis si Jed sa harapan ko. Gusto pa sana siyang habulin at awayin ni Tess pero sinabi ko sa kanya na hayaan na lang na umalis si Jed. Dahil wala naman siyang ginawang masama sa akin. Hindi ko sinabi kay Tess ang pagbabantang ginawa ni Jed, Papa Dudut, dahil nahihiya ako na malaman niya na pumayag ako sa pagbivideo na gusto ni Jed noon. Pero napansin niya na may gumugulo sa isipan ko ng mga oras na yon. Nang tanungin niya ako tungkol doon ay sinabi ko na wala lang yon, kaya huwag na akong alalahanin pa. At nang dumating ang isa pa naming kagrupo sa thesis na si Albert ay pinilit ko ang sarili ko na mag-focus sa dapat naming gawin at pag-usapan na tatlo.
Sobrang hirap, Papa Dudut, dahil sobrang nag-aalala ako na baka totohanin ni Jed ang pagbabanta na ginawa niya sa akin ng araw na yon. Nang makauwi ako ng bahay, Papa Dudut, ay hindi pa rin maalis sa isipan ko ang pagbabanta ni Jed tungkol sa video na ginawa naming dalawa. Pero pilit kong kinumbinsi ang sarili ko na hindi naman siguro gagawin ni Jed na ikalat ang video na yon dahil naniniwala ako na kahit papaano ay may respeto at pagmamahal pa rin siyang natitira para sa akin. Kaya lang, Papa Dudut, hindi pa rin siya huminto sa panggugulo sa akin. Kapag nakikita niya akong walang kasama sa school, ay nilalapitan niya ako at pilit na kinakausap. Gumagamit din siya ng mga dami accounts sa Facebook para ma-message niya ako at sinasabi niya na balikan ko na siya. Sinubukan ko na pakiramdaman noon ang sarili ko, Papa Dudut, kung may pagmamahal pa ba akong nararamdaman kay Jed na pwede kong gawing dahilan para balikan siya. Kaya lang, wala na talaga. Sadyang napagod na ang puso ko noon na mahalin siya, kaya nagmatigas ako sa desisyon ko na hindi muli pang makipagbalikan pa sa kanya. Hello, sino to? Hi babe, kumusta? Jed, ikaw na naman? Oh, teka, relax ka lang babe. Jed, pangatlong palit ko na ng SIM card to. Paano mo ba nalalaman tong bagong cellphone number ko? Nakalimutan mo yata na marami tayong common friends. Ewan ko sa'yo. Wala naman tayong dapat pag-usapan kaya ibababa ko na tong... Oops, wag mong ibababa tong tawag. Dahil kung hindi, magsisisi ka talaga. Matagal na akong nagsisi at yun yung araw na hinayaan kong pumasok ka sa buhay ko. Grabe ka naman, Aya. Kung makapagsalita ka, parang hindi kita napaligaya sa kama. Pwede ba? Kung mambabastos ka lang, humanap ka na ng ibang kakausapin mo kasi wala akong panahon sa'yo. Eh, ikaw nga ang gusto kong kausap. Kasi nami-miss na kita, babe. Kaya bumalik ka na sa akin. Please? Hindi mo na ako madadaan sa mga paglalambing mo na yan. Sige na, bye! Buwisit talaga yung lalaki na yun kahit kailan. Aya, nandito ka lang pala sa kantin. Kanina pa kita hinahanap. Bakit hindi ka na lang nag-text para itanong kung nasan ako? Ay, oo nga no. Bakit ba hindi ko naisip yan kanina? Sorry ha, sobrang natataranta kasi ako sa paghahanap ko sa'yo eh. Okay lang, Tess. Pero bakit ganyan ang mukha mo? Para kang nag-aalala na hindi ko maintindihan. OMG, ibig sabihin hindi mo pa talaga napanood? Ha? Ang alin ba? Yung ano... ano kasi? Tess, ayusin mo hayang sinasabi mo. Mas lalo kitang hindi naiintindihan eh. Ay, sige na nga, eto na. May pinadala kasing video sa akin yung classmate natin. Anong video naman yun? Ano kasi, video mo, Aya. Ha? Video ko? Ayoko sanang panoorin, kaya lang, pinipilit kasi nila ako na ikaw yun eh. Kaya pinanood ko na, tapos... May kopya ka ba ng video na yon? Oo, pero Aya, alam ko naman na hindi mo gagawin yun at saka... Panood na lang ako, please. Oo, sige. Eto, nandito sa cellphone ko. Panoorin mo. Halos maiyak ako nang makita ko ang sarili ko sa video na pinapanood sa akin ni Tess, Papa Dudut. Tinotoo pala talaga ni Jed ang ginawa niyang pagbabanta sa akin na ipagkakalat niya ang video ko. Ang malaswang video na kinuhanan ni Jed noong magkasama kaming dalawa sa isang motel. Kaya lang sa video na yon, Papa Dudut, halos mukha at katawang ko lang ang kita dahil edited na yon. At pakiramdam ko noon ay bigla na lang akong pinagtinginan sa loob ng kantin at pinagbubulungan kahit naka-earphone naman ako ng mga oras na yon. Bigla tuloy akong umalis ng kantin at pumunta na lamang sa may likod ng gym kung saan ay sinundan naman ako ni Tess. At dahil itinuring ko siyang totoong kaibigan ay pinagtapat ko na sa kanya noon na ako talaga ang nasa malaswang scandal na yon. At si Jed pa ang kumuha ng video. Sinabi niya na kailangan daw na magsumbong na ako sa mga pulis para maaksyonan daw ang ginawa sa akin ni Jed.
Pero syempre hindi ako sumang-ayon, Papa Dudut, dahil una sa lahat, ayokong malaman ni Mama ang ginawa kong kalaswaan, Papa Dudut. Girl, hindi ka na naman pumasok sa klase natin kanina. Masama kasi yung pakiramdam ko pero medyo okay naman na ako ngayon. Sigurado ka ba na ayos ka lang? Oo, wag ka mag-alala sa akin kasi nandito lang din naman ako sa bahay. Paano naman ako hindi mag-aalala sa'yo? 2 araw ka nang hindi pumapasok sa mga klase natin. Oo nga pala, Aya. Sinabi sa akin ng advisor natin na gusto ka raw niya makausap tungkol doon sa kumakalat na video mo. Mukhang hindi na rin talaga ako makakabalik pa sa school. Alam naman kasi natin na hindi nila tinotolerate yung ganitong issue sa isang estudyante. Expulsion din ang diretso ko dahil sa ginawa ni Jen sa akin. Baka naman may iba lang siyang gustong sabihin sa'yo. O kaya, kailangan lang niya ng paliwanag mo tungkol dun sa video. Sabi ko naman sa'yo isumbong mo na siya sa advisor natin o kaya sa mama mo para maturuan ng leksyon yung Jed na yan. Alam mo naman na hindi ko kayang gawin yan. Kasi ayoko malaman ni na mama ang nangyari sa akin o yung tungkol sa kumakalat ko na video. Nakakainis lang kasi ang kapala ng mukha ng ex-boyfriend mo. Dapat siyang ma-expel dito sa school natin. Ay, pero Aya, ito payo ko lang naman sa'yo ha. Siguro sabihin mo na sa mama mo kaysa naman sa iba pa niya malaman yung nangyayari sa'yo ngayon. Ewan ko, Tess. Bahala na. Sige na, ibababa ko na tong tawag kasi kailangan ko na rin magluto para sa hapunan namin. Okay, sige. Basta tawagan mo ako kapag kailangan mo ng kausap ha. Oo, salamat. Bye. Aya? Aya, nasan ka? Ma, bakit po? Magluluto pa lang po sana ako. Magtapat ka nga sa akin. Ikaw ba to? Oh, Ma, sino pong nag-send ng video na yan sa cellphone nyo? sabihin mo sa akin. Hindi naman ikaw to, di ba? Kamukha mo lang tong babaeng nasa malaswang video na to. Alam ko na hindi ikaw to kasi hindi mo magagawa ang bagay na to. Aya, sumagot ka! Sabihin mo sa akin na hindi ikaw to. Nakahawig mo lang tong babae kasi sigurado ako na hindi mo naman kayang gawin to, hindi ba? Hindi ba tama ako? Tama ako na mali ang mga kapitbahay natin sa chinichismis nila tungkol sa'yo? Sabihin mo sa akin na hindi sila nagsasabi ng... I'm sorry. Sorry po. Sorry po, Mama. Bakit ka nagsasorry? Aya, huwag mo sabihin na ikaw talaga tong nasa malaswang video na to. Opo, Mama. Ako po, pero hindi ko naman po ginusto. Malandi kang babae ka! Paano mo nagawa to sa sarili mo? Ilang ulit ko kayong pinapaalalahanan ng mga kapatid mo na huwag gumawa ng kalokohan dahil puro babae kayo. Tapos eto ka, nagpapavideo ng mga kalaswang ginagawa mo? Mama, hindi ko naman po ginusto na kumalat yung video na yan. Kahit na, napakalandi mo pa rin. Napakalaswa mong babae. Hindi mo na ginalang ang sarili mo. Hindi mo na nirespeto yung katawan mo. Nakakahiya ka. Nakakahiya kang anak. Kinakahiya kita at yung kahihiyan na ginawa mo sa sarili mo. Papa Dudut, yon ang kauna-unahang pagkakataon na nasaktan ako ni Mama ng pisikal at mapagsabihan ng masasakit na salita. Hindi ko naman siya masisisi dahil sobra kong sinira ang tiwala niya. Sinubukan ko siyang yakapin habang paulit-ulit akong humihingi ng tawad sa kanya. Pero pilit niya lang akong tinutulak hanggang sasabihin niya
na huwag na raw akong lalabas ng bahay dahil kinakahiya niya raw na may anak siyang malaswa ang pag-uugali. Doon ko nalaman, Papa Dudut, na hindi lang pala sa mga kaklase ko si Nen ni Jed ang skandal ko, kung hindi pati na rin sa mga pinsang ko na nakilala niya noon. Kaya kumalat na rin yon pati na sa iba pa naming kamag-anak at pati na rin sa mga kapitbahay namin. Pinagkalat niya ang video ko gamit ang kanyang dummy account sa Facebook. Sinubukan kong tawagan si Jed pero hindi na niya sinasagot ang tawag ko. Gusto ko kasing makiusap sa kanya na hinto na niya ang ginagawa niyang pagpapakalat ng video. Gulong-gulo talaga ang isipan ko kung ano ang dapat kong gawin noon, pero dahil alam ko na masyado nang mabilis ang pagkakalat ng balita, alam ko rin na hindi ko na mapipigilan pa ang pagkalat ng skandal ko sa social media at iba't ibang panig ng mundo, Papa Dudut. Mula nang malaman ni Mama ang tungkol sa kumalat na skandal ay hindi na ako halos nakalabas ng bahay, Papa Dudut. Hindi dahil sa ayaw ni Mama na lumabas ako, kung hindi dahil ako mismo ang nahihiya sa nangyari. Pakiramdam ko kasi lahat ng taong nakakakilala sa akin ay alam na ang tungkol sa skandal ko. Hindi na rin talaga ako pumasok sa school noon dahil alam ko na lahat ng estudyante doon ay napanood na ang malaswang video ko at pwede rin na ma-expel ako dahil sa issue na yon. At nag-deactivate na rin ako ng social media account ko dahil napuno na ng mga message na tungkol sa skandal ang inbox ko. Nang makausap ko naman ang ate ko na nasa abroad ay halos maiyak din siya sa galit habang pinagsasabihan ako, Papa Dudut. Wala naman akong ibang nagawa noon kung hindi ang paulit-ulit na mag-sorry sa kanya. Si Mama naman ay hindi na rin ako masyadong kinikibo sa bahay. At hindi ko rin masyadong kinakausap noon ang dalawa kong kapatid. Pareho silang nasa high school noon kaya alam ko na aware na rin sila tungkol sa video ko. Papa Dudut, gusto ko na rin talagang maglayas noon pero wala naman akong alam na ibang pwedeng puntahan. Kaya naman kinulong ko na lamang ang sarili ko sa lungkot at pagsisisi sa loob ng kwarto. Sagutin mo na yung tawag ko, please. Oh, babe! Napatawag ka! Na-miss mo ako? Walang hiya ka, Jed! Bakit mo ginawa yon? Ha? Ang alin? Huwag ka nang mag-deny dyan. Alam ko naman na alam mo kung anong tinutukoy ko. Ah! Yung tungkol ba to sa skandal mo? In fairness, babe sexy mo dun. Parang sarap na sarap ka habang nakikipag-ano ka sa video na yun. Napakasama mo talaga, Jed! Oh, bakit? Anong masama sa sinabi ko? Totoo naman, di ba? Ang lakas kaya ng ungol mo dun sa video. Ikaw naman kasi, babe. Bakit ka naman kasi pumayag na magpakuha ng video? Ayun tuloy. Napanood na ng ibang tao kung gaano ka kahilig sa sex. Tigilan mo na nga yung pagtawag sa akin ng babe! Ang kapal din naman talaga ng mukha mo na sabihin sa akin yan! Alam ko naman na ikaw ang nagpakalat ng video ko na yon! Oh, teka lang. Hinay-hinay ka sa pagbibintang mo. Kasi wala ka namang katibayan dyan. Ang kapal talaga ng mukha mo na magbaang-baang pa dyan! Bakit? Totoo naman hindi ko nga alam kung ako ba talagang kasama mo dun sa video eh. Jed, pwede ba? Ikaw lang naman ang lalaki na kagalaw sa akin at alam mo yon! Kaya huwag kang mag-imbento ng kwento dyan! Aya, paano ko naman masisiguro na ako talagang kasama mo sa video na yun? Mukha mo at katawan mo lang naman na nakikita dun. Kitang-kita dun na enjoy ka habang kinukunan ka ng video. Pinilit mo lang ako na pumayag, kaya pwede ba? Tigilan mo na yung pag-iimbento mo ng kwento! Kung napilitan ka lang talaga, bakit ang lakas ng ungol mo dun sa video? Hindi ba dapat nagpupumiglas ka? Sumisigaw ka ng, tama na po, huwag niyo na po akong kunan ng video. Pero hindi yun ang sinasabi mo sa video, Aya. Sarap na sarap ka habang nakatutok sa iyo ang camera ng mga oras na yun. Ano ba talaga gusto mo, Jed? Bakit mo ginagawa mo to sa akin? Alam mo naman ang gusto ko, Aya. Ang bumalik ka sa akin. Pero ang arte mo lang masyado kaya pinaparusahan kita. Wala naman akong kasalanan sa'yo.
Tinapos ko naman ng maayos ang relasyon nating dalawa at sinabi ko sa iyong dahilan kung bakit ayoko na. Ayaw mo na talaga? Ganun na lang talaga yon? Oo nga pala, may naalala ako. Ikaw, naaalala mo pa ba? Yung nakaluhod ka? Habang nakatutok yung cellphone ko sa'yo? Hindi ko pa pala yun nasisend sa mga kaibigan natin o kamag-anak mo. Dahil gusto kong pagsawaan mo ng panoorin yun bago ko ipasa sa kanila. Jeff, please! Itigil mo na to! Maawa ka naman sa akin! Halos itakwil na ako ni Mama nang dahil sa video na pinakalat mo! Hala, talaga? Sorry hindi ko alam eh. Pero sige, hindi ko na ikakalat yung video na nakaluhod ka. Sa isang kondisyon, pumunta ka sa lugar na i-text ko sa'yo. Papadudot gustong makipagkita ni Jed sa akin sa isang motel para raw makapag-usap kami. Pero hindi ako pumayag dahil alam ko naman ang gusto niya talagang mangyari noon. Sinabi ko sa kanya na hindi na ako babalik pa talaga sa kanya at hindi na ako papayag na may mangyari pa sa aming dalawa. Hindi na rin ako nakapagpigil at nailabas ko na ang lahat ng sama ng loob ko sa kanya. Mula sa pagiging seloso niya, mapanakit na boyfriend hanggang sa pagkawala ng pagmamahal na dati kong nararamdaman para sa kanya. Naramdaman ko rin ang galit niya noon sa boses niya at muli akong pinagbantaan na ipagkakalat niya ang isa ko pang malaswang video. Nagtapang-tapangan ako at sinabi ko na hindi ako natatakot sa kanya. Kaya lang kinagabihan papadudot ay tinawagan ako ni Tess para sabihin na may kumalat na namang bagong video ko. At yun nga yung tinutukoy ni Jed na nakaluhod ako sa harapan niya habang kinukuhanan niya ako ng video. Hindi lang yun ang kumalat kung hindi pati na rin ang iba't ibang version ng kwento na tungkol sa pagkatao ko. Na iba't ibang lalaki raw ang kasama ko sa video na yon na nagbebenta raw ako ng katawan kaya may ganun malaswang video. Na matagal na raw akong hindi nag-aaral dahil pariwara na raw ang buhay ko. At kung ano-ano pang version ng kwento na hindi naman totoo. Nalaman ko yun mismo mula kay Tess, Mama at sa mga kapatid ko. Lalo tuloy akong kinamuhian ni Mama dahil inakala niya na totoo ang mga chismis na yon. Lalo rin akong nagalit noon sa sarili ko. Pakiramdam ko noon ay pati ako ay nandidiri na sa katawan ko dahil sa video na yon. Para bang nawala na ako ng kakampi at dahilan para mabuhay. Dahil puro kahihiyan na lamang ang binibigay ko kina Mama. Papadudot, alam kong mali pero dahil sa sobrang na-stress at na-depress na ako sa nangyayari sa buhay ko ng mga oras na yon, ay hindi ko na napigilan ang sarili ko na subukang tapusin ang buhay ko. Nasa kwarto lang ako noon at inabot ko ang cutter mula sa pencil case ko. At doon nga ay sinimulan ko ng laslasin ang pulso ko. Tess? OMG, Aya! Sa wakas, gising ka na! Nasaan ako? Ano ka ba, girl? Hindi mo ba natatandaan kung anong nangyari sa'yo at anong ginawa mo sa sarili mo? Malabo yung naaalala ko. Basta sobrang sakit ng ulo ko at braso ko ngayon. Ay nako, pinagtangkaan mo lang naman na masama ang sarili mo. Mabuti na lang at naisipan kong dumalaw sa inyo kagabi kasi kung hindi, baka hindi ka katukin ng mama mo sa kwarto mo. At doon nga, nakita ka namin na wala ng malit, duguan yung mga kamay mo. Akala ko, panaginip lang ang lahat. Totoo pa rin pala. Totoong pinakalat palalo ni Jed ang skandal ko. Pero Aya, hindi mo pa rin dapat ginawa yun. Alam mo naman na malaking kasalanan sa Diyos ang pagtangkaan ng masama ang mga sarili natin, di ba? Hindi mo kasi ako naiintindihan. Dahil wala ka sa kinatatayuan ko. At hindi ikaw yung may malaswang video na kumakalat ngayon.
Kahit na. Kasalanan pa rin sa Diyos yung ginawa mo. At isa pa, hindi naman matutuldo ka ng problema mo kapag ginawa mo ulit yan. Hindi ka magiging totoong payapa. Kahit kailan hindi naging sagot sa mga problema natin ang pagtangkaan ng masama ang sarili natin. Marami tayong pwedeng gawin para lang maging totoong maayos ang buhay natin. At ang kauna-unahang dapat nating gawin ay ang magpakatatag sa lahat ng pagsubok kagaya ng dumating sa'yo. Alam ko naman yun. At nagsisisi naman talaga ako sa ginawa ko sa sarili ko. Tama si Mama na dapat binigyan ko ng respeto ang sarili ko at katawan ko. Dapat hindi ako pumayag sa lahat ng mga gustong mangyari noon ni Jed. At naiinis lang ako kasi ang tanga-tanga ko. Kasi naging sobrang mahina ako. Tess, sorry kung natagalan ako sa... Aya? Ay, salamat sa Diyos. Sa wakas nagising ka na. Lalabas po muna ako para magkape, tita. Sige, Iha. Salamat ulit sa pagbabantay sa anak ko, ha? Wala pong anuman, tita. Aya, balik na lang ako mamaya, ah. Mama, sorry po. Sorry po kasi binigyan ko na naman po kayo ng problema. Sorry po kasi nagiging pabigat na po ako sa inyo. Sorry po sa ginawa ko. Sorry po talaga. Shh! Tama na. Huwag ka nang umiyak. Wala na po akong ibang binigay sa inyo kung hindi puro problema at kahihiyan na lang po, Mama. Pero maniwala po sana kayo na nagsisisi na po ako sa lahat ng naging pagkakamali ko. Hindi po ako masamang babae kagaya ng sinasabi ng ibang tao. Hindi po totoo na kung kani-kaninong lalaki po ako pumapatol. Si Jed lang po ang naging boyfriend ko. Mama, siya lang po ang lalaking kasama ko sa lahat ng kumalat ng malaswang video ko. Maniwala po sana kayo sa akin. Hindi mo ako nagsisinungaling. Hindi mo ako masamang babae, Mama. Naniniwala naman talaga ako sa'yo. Nadala lang talaga ako ng galit ko kaya nakapagbitaw ako ng masasakit na salita. Sorry rin, anak, kung hindi kita masyadong inintindi at mas pinakinggan ko pang masasamang naririnig ko mula sa ibang tao. Pero sinabi na sa akin ni Tess ang lahat na nangyari sa'yo. Kaya alam ko na nagkamali ako ng mga taong pinakinggan at pinaniwalaan. Kasalanan ko rin naman po kasi masyado kong binigay ang lahat kay Jed. Kasalanan ko kasi nagtiwala ako sa kanya. At alam ko rin po na malaking kasalanan ang ginawa kong pagtatangka ng masama sa sarili ko. Kaya sana, huwag mo nang uulitin ang lahat ng yon, Aya. Lalo na ang pananakit mo sa sarili mo. Ayoko mawala ka sa akin. Hindi ko kakayanin kapag nawalan ako ng anak. Basta ito ang pangako ko sa iyo, Aya. Gagawin natin ang lahat para papanagutin ng Jed na yon sa mga kasalanan niya sa iyo. At tutulungan ka namin ng mga kapatid mo na maibalik sa normal ang buhay mo. Papadudot nang makalabas ako ng ospital ay naglakas loob na akong sampahan ng kaso si Jed. Gusto ko na rin kasing matapos ang panggugulong ginagawa niya sa akin noon at isa pa, pinaramdam na ni na mama sa akin noon na sosuportahan at tutulungan nila akong maibalik ang normal na buhay ko. Nang magsumbong kami sa mga pulis ay sinabi nila na kailangang mahuli si Jed sa akto ng pamba-blackmail sa akin para tuluyan namin siyang makasuhan tungkol sa pagpapakalat niya ng skandal ko. Kaya naman ang muling mag-text si Jed tungkol sa isa pang video ko na sinasabi niyang ipagkakalat niya. Sinabi ko na makikipagkita na ako sa kanya at papayag na ako sa gusto niyang mangyari.
At sa araw na dapat ay pagkikita naming dalawa ni Jed ay doon natapos sa panggugulo niya sa akin dahil kasama ko ang mga pulis na humuli sa kanya. Grabe ang iyak ko nang muli kaming magkaharap ni Jed sa presinto, Papa Dudut. Saglit ko siyang nasampal, nasabunutan at nasigawan. Pati si Mama ay galit na galit din sa kanya, pero mas nangibabaw ang mga sigaw ko noon habang kausap ko siya. Sa mahigit 2 taon kasi ng relasyon naming dalawa ay wala akong ibang ginawa kung hindi ang mahalin siya at gawin ang lahat ng gusto niya. Pero ang pagsira pa pala sa buhay ko, ang isusukli niya sa lahat ng pagmamahal na pinaramdam ko sa kanya. Hindi ko rin alam, Papa Dudut, kung tinulungan ba ako ng tadhana na mapabilis ang pagpaparusa kay Jed dahil 2 buwan pa lamang siyang nakukulong noon nang mabalitaan ko na nagkaroon ng malaking sunog sa lugar nila at natupok ng apoy ang bahay nila kasama na ang kanyang buong pamilya. Ayoko mang matuwa dahil sa nangyaring yon sa pamilya niya, pero hindi ko maiwasan dahil parang karma na yon kay Jed para sa ginawa niyang pagsira sa buhay ko. Papa Dudut, dahil po sa dami ng problema ang kinasangkutan ko noon ay hindi na ako nakabalik pa sa pag-aaral. Nalaman na rin kasi ng advisor namin at iba pang may mga mataas na katungkulan sa university ang nangyaring gulo sa buhay ko. At balak na rin nila akong i-expel kaya ako na lang ang nag-drop out mula sa pag-aaral. Nagawa namang maipasa ni na Tess ng thesis nila kahit na wala ako sa grupo. Nasa bahay na lamang ako pero palagi naman akong kinakausap ni na Mama at ng mga kapatid ko. Palagi nilang pinaparamdam sa akin na sa kabila ng mga nangyari, nasa tabi ko lang daw sila at hindi nila ako iiwanan. At doon ko nga na-realize na mali talaga ang ginawa kong pagtatangka ng masama sa buhay ko. Dahil palagi naman akong may pamilya na pwedeng hugutan ng lakas ng loob para maging matatag. Kaya naman muli ako nagkaroon ng lakas ng loob na subukang ibalik ang normal kong buhay. Pero hindi na ako nag-aral pa, Papa Dudut. Inayos ko ang sarili ko at nagpatuloy ako sa buhay ko at nagsimula na lang ng isang negosyo. Hindi naging madali ang lahat ng ito at may mga oras noon na naririnig kong pinag-uusapan ng ibang tawang tungkol sa malaswakong skandal. Pero nagpakatatag ako at pilit kong pinakita sa lahat na ang mga taong nadadapa ay kayang bumangon at muling magpatuloy sa paglalakad. 5 taon na rin, Papa Dudut, ang nakakalipas mula na mangyari ang lahat ng ito sa buhay ko. Alam ko na nasa internet pa rin ang ibang kopya ng malalaswakong video pero wala na akong pakialam pa. Kasi hanggang ngayon ay pinagdudusahan pa rin ni Jed sa loob ng bilangguan ng ginawa niyang pagsira sa buhay ko. Hindi ko na mabubura pa ang nagawa kong pagkakamali pero ang mahalaga, hindi ko na yon uulitin pa. Maraming salamat po sa pagbabasa ng sulat ko, Papa Dudut, at sana'y makapag-iwan ng aral sa mga kapuso natin na nakinig sa aking kwento, ang storya ko. Na anumang oras lahat tayo ay pwedeng madapa at magkamali. Pero palaging may pagkakataon na muling bumangon para lumaban sa hamon ng buhay. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Aya. Kapag nagmahal tayo ng ibang tao ay palagi tayong magtitira ng kalahating porsyento o higit pa na pagmamahal para sa ating mga sarili para hindi mawala ng dahilan ng ibang tao na irespeto tayo. Maraming salamat, Aya, sa pagbabahagi mo ng sulat mo dito sa aming programa. Hindi talaga biro ang pinagdaanan mo sa ginawa sa iyo ng dati mong karelasyon. Yung binigay mo sa kanyang lahat ng tiwala at pagmamahal mo pero ipapahama ka lang pala niya sa huli. Mabuti na lang at may mga tunay kang kaibigan at mga pamilya na hindi ka iniwang nag-iisa. Tama ka sa mga sinabi mo na sila ang dapat mong kinukuhanan ng lakas ng loob sa tuwing pakiramdam mo ay nangihina ka na. Pero sa susunod na maramdaman mo na para bang wala kang kakampi sa mundong ito ay magdasal ka lamang, Aya, no? Magdasal ka at ipararamdam sa iyo ng buong may kapal. At kailanman ay hindi ka nag-iisa dahil kasama mo siya at ang paggabay niya. Mga kapuso, alam naman natin kung ano ang tama sa mali kaya kahit gaano pa natin kamahal ang isang tao,
kung sadyang mali ang ginagawa o pinapagawa niya sa atin, matuto tayong manindigan sa tama at sa sarili nating desisyon. Para sa bandang huli ay hindi tayo mapahamak at wala tayong dapat na pagsisihan. Hanggang sa muli, ako po si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa dito sa Barangay Love Stories number 1. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Forever! Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio.